Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall his praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, great like the all-sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise his name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it of Jesus, reaching the most defiled, by its transforming power, making him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, great like the all-sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise his name. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy na po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Sana po ay wala na pong problema po sa ating internet para tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Maayong gabi sa mga kaigsuonan na ibang arabi, kapsat, may pabing kareng kapatad. Duminim na naman po ang aking screen dito pero tutuloy ko lang po ito mga kapatid kasi nakikita naman niyo ako. So ating pong paksa sa gabing ito ay kadutong lang po ang gabi mga kapatid sa ika-42 kapitulo na aklat po ni Isaiah. Ito po ay patungkol sa lingkod ng Panginoon at ang kaparusahan sa Judah o Israel. Yun na lang po natitirang Israel po rito, ang Judah. Basahin po natin ang unang talata. Narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko ang aking espiritu sa kanya, siya maglalapat ng katarungan sa mga bansa. Behold my servant, whom I uphold, my chosen,
in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the nations. Alam po niyo dito po sa mga huling mga kapitulo ng Isaias, dalawa pong lingkod na tinutukoy rito ng ating Panginoon. Depende lang po sa konteksto. Ang isang lingkod po si Cyrus na siya magpapalaya sa kanyang sa bansang Juda mula sa pagkalipin sa Babylon. Yun ay tinawag ng lingkod ng Panginoon. At yung isang lingkod ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Dito po sa kapitulong ito, ito'y tumutukoy sa ating Panginoon. Kanya sinasabing ang aking lingkod. Sabi ko nga po kanina, ito'y maaaring tumukoy kay Cyrus. Tulad ng mababasa natin doon sa mga nakaraang mga talata. Lingkod ng Panginoon na gaganap sa kanyang kalooban na magpapalaya sa kanyang bayan mula sa pagkalipis sa Babylon o ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay siya rin ang lingkod ng Diyos upang gawin ang kanyang layunin ng pagliligtas sa lahat ng mga bansa. Sa pagkakataon pong ito, kung ating babasahin ng unang talata hanggang sa ikasyam na talata, ito'y tumutungkol sa ating Panginoon na sinasabing lingkod ng Diyos. Ito po ay malinaw kung babasahin natin sa Mateo, ikalabindalawang kapitulo. Dito po sa ikalabing-limang hanggang ikadalamput-isang talata. Basahin po natin mga kapatid at mga kaibigan. Dito po sa ikalabing-limang kapitulo, ito po ang ating mababasa. Chapter 12 pala, chapter 12. Chapter 12, 15 to 21. Nang malaman ito ni Jesus na umalis siya roon, sinundan niya siya ng marami at pinagaling niya silang lahat at ipinagutos niya sa kanila na sila huwag nilang ipamalita. Ito ay upang matupad ang sinasabi sa pamagitan ni Propeta Isaias na sinasabi, narito aking lingkod na aking hinirang, ang minamahal ko na kinulugdan ng aking kaluluwa. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu at ipapahayag niya ang katarungan sa mga hentil. Hindi siya makikipagtalo o sisigaw o marinig ng sino man ang kanyang tinig sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tampong na sugatan o papatayin ang nagbabagang mitya hanggang katarungan ay dalhin niya sa tagumpay at taas ang mayentil sa kanyang pangalan. So ito po ay sinabi ng ating Panginoon na ito'y katuparan ng ulang ito ni Isaias na ito mismo sa unang siyam na talata dito sa kasalukuyang kapitulo. So maniwalag ito'y tumutungkol sa ating Panginoon, hindi po kay Cyrus. Although sa ibang bahagi po ng Isaiah, sinasabi rin si Cyrus ay lingkod ng Panginoon. Sabi po rito, I have put my spirit upon him. Kanya. Inilagay ko ang espiritu sa kanya. In other words, katulad ng ating pag-aaral po sa mga iba't ibang sukat ng Espiritu Santo, ibinigay niya ng Diyos sa kanyang kabuuan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y kanyang ginawa upang bigyan ng kapangyarihan ang lingkod niya upang gawin ang kanyang gawain. Kaya nga po siya nabautismo sa Mateo, chapter 3, 16-17, ay bumaba ang kalapati, ang bumaba ang espiritu na parang kalapati. At may tinig sa langit na nagsabi, ito ang sinisinta kong anak na aking kinalulugdan. Doon naman po sa Matthew chapter 17 verse 5, doon po sa tinatawag nating pagbabago anyo ng Panginoon o transfiguration, doon sa sinabi ng Diyos, ang Ama, ito ang sinisinta kong anak na aking kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. So, ibig sabihin, nilagay ng Diyos ang buong kapangyarihan ng Espiritu sa kanya upang gawin niya ang kanyang gawain. Dito po sa Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So, makita natin, upang gawin niya ang gawain, ay bibigay niyang buong kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo. Sabi sa uling pangusap ng unang talatang ito,
Siya maglalapat ng katarungan sa mga bansa. He will bring forth justice to the nations. So, ibig sabihin, ang pamumuno ng lingkod ng Panginoon ay naayon po sa karakter ng Diyos. Ang pagkakaroon po ng katarungan at katwiran, justice and righteousness. Kung babalik po tayo sa Aklat ng Mga Awit, dito po sa 89th Psalm, doon po sa talatang 14. Basahin po natin. 89th Psalm sa verse 14. Sinaliliwanag po rito ang uri ng pamumuno ng Diyos. Basahin natin. Ito po ang ating mababasa. 89 verse 14. Ang katwiran katarungan lamang saligan ng iyong trono. Ang tapat na pag-ibig at katapatan ay nagpapauna sa iyo. So yun po ang karakter ng kanyang kaharian, ang trono. Katwiran at katarungan ang mga saligan ng iyong trono. Kaya siya magbibigay po ng katarungan kanya sa mga bansa. Ang mga bansa ay hindi lang po tumutukoy sa Israel. Ang salitang nations ay Gentiles. Gentile nations means the Gentiles kanya. Hindi katulad po ng kautusan na binigay ng Diyos sa bundok ng Sinai na ito'y para sa bansang Israel lamang. Ito po'y para sa lahat ng bansa. So ito po'y universal. Ang sakop ko ng panibagong kautusan ay lahat ng mga bansa. So ito po ay universal. Hindi katulad po sa kautusan ni Moises. Punta tayo sa ikalawa, ang ikatlo. Siya hindi sisigaw o maglalakas man ng tinig. At ang kanyang tinig man sa lansangan ay paririnig. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang mitya ng bahagyang nagdininga sa hindi niya papatayin. Siya'y tapat na maglalapat ng katarungan. He will not cry out, nor raise his voice, nor cause his voice to be heard in the street. A bruised reed he will not break, a smoking flax he will not quench. He will bring forth justice for truth. Kanya. So ito po doon sa pangalawang talata, siya hindi sisigaw o maglalakas man ng tinig o kanyang tinig man ay sa lansangan ay maririnig. Dito natin makikita ang kapakumbabaan ng ating Panginoon. Hindi siya mangangana siya sumisigaw na may kayabangan sa lansangan. Hindi. Kundi ito'y may kapakumbabaan. Ang kanyang humility ay ang para bagang nagkokontrol at nagpapatnubay sa kanya. Yun ang ating makikitang karakter ng ating Panginoon nung siya'y nangangaral. Kaya nga ang kanyang buhay po ay nagpapakita ng maamo at mapagkumbabang puso, ay meek and lowly heart. Katulad na sinasabi po sa Matthew chapter 11 verse 29. Basahin po natin Pasanin ninyo aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. So, karakter po ng pangangaral ng Panginoon ay tahimik lang siya. Oo, nagtuturo po siya, pero hindi doon siya sinasabi na siya po'y sisigaw sa mga lansangan upang siya ay marinig kanya. Hindi raw siya sisigaw, sabi po nito. Pinakita po ng Panginoon ng katotohanan sa pamagitan po ng pangangaral niya ay ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na magbago ng mga buhay ng sumasampalataya. Kaya nga po hindi nang kinakailangan siya ay sumigaw ng malakas para sa mapakinggan. Sapagkat ang kapangyarihan ng kanyang pangangaral ay nasa katotohanan. Dito po sa awit, 110 awit, 110th Psalm, doon po sa 3 talata. Kusang loob na ihahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan sa kagandahan ng kabanalan. Mula sa bukang niyuway ng umaga, ang iyong kabataan ay darating sa iyo na hamog ang kagaya kanya. Your people should
shall be volunteers in the day of your power. In the beauties of holiness, from the womb of the morning, you have the dew of your youth. Kanya. Alam niyo, ang kabataan ay yan ang panahon ng kagandahan, ano po, kalakasan. So ang magiging kahanib sa kaharian ng Panginoon ay kusang loob sapagkat sila'y binago ng katotohanan. Sabi rito, tungkol po dun sa ikatlo, ang gapok na tambo ay hindi niya babalik. Sabi niya, a bruised reed he will not break. A smoking flocks he will not quench. He will bring forth justice. Sabi nito. Niyang mutya ng bahagyang nagniningas ay hindi niya papatayin. Siya'y tapat na maglalapat ng katwiran kanya. Yung bruised reed, ito po ay tambong, sabi nga po sa Tagalog, gapok na tambo. Ibig sabihin, isang tambo na mahina na kanya. Ito po ay naglalarawan ng buhay na pinahina ng pagkakasala. Ang lingkod ng Diyos, ang ating Panginoon, ay hindi niya itatapon sapagkat ang isang tambo na mahina na wala lang gamit po yan. Ano po? Well, mayroon tayong walis tambot na pudpud na tatapon na natin. Pero hindi yan ang gagawin ng Panginoon, kundi yung buhay na pinahina ng kasalanan, ito'y kanyang palalakasin. Ito'y ilalagay niya sa diretsyong daan at ito'y kanyang palalakasin sa pamamagitan ng katotohanan na kanyang ipapangaral. Ito po sinasabi rito na mitya ng bahagyang nagniningas. Alam po niyo yung mga kandila na halos wala lang mitya at mamamatay-matay na. Ito ang larawan na pinakikita po rito kanya. Ang ginagawa natin, pag ipapatay na natin kasi wala nang halos liwanag po yan, di ba? Pero ang gagawin niya, ito yung palalakasin niya. Dadagdagan niya na langis. At di pababayaan na yung ningas ay mamatay. Kundi ito po ay magniningas sa isang napakagandang liwanag kanya. At ito'y nangyayari sa pamamagitan ng kanyang katotohanan. Kaya nga po doon sa Matthew chapter 5, kayong ilaw na sa kalibutan kanya. Tayong ilaw, tayo nagniningas na ilaw na ng katotohanan kanya. So, bawat kaluluwa ay mahalaga sa kanyang paningin. Kaya nga po sabi niya, nung sinangaral ko na parito, hindi para sa mga matwid, kundi para sa mga makasalanan kanya. So, yun yung makikita nating karakter ng kanyang pangangaral. Siya'y tapat na maglalapat ng katarungan. He will bring forth justice for truth. Siya po'y darating na daladala niya siya'y saksi sa katotohanan. At siya po ay maghahari sa isang kaharian ng pundasyon ay katotohanan. Ito po sa John chapter 18, nung tinanong po siya ni Pontius Pilate kung siya po ay hari. Sabi niya, ako'y hari, ako'y pinanganak sa ganitong layunin kanya. Ito po sa John chapter 18, 36 to 38. Basahin natin. Sabugot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa libutan ito. Kung ang kaharian ko ay mula sa libutan ito, ang aking mga tauhan ay makikipaglaban sana upang ako'y wag maibigay sa mangudyo. Ngunit ang aking kaharian ay hindi mula rito. Sinabi sa kanya ni Pilato, kung gayon ikaw ay hari, sabugot si Jesus, ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y pinanganak dahil dito at dahil dito ipamarito ko sa libutan. Sabi dito, upang magpatotoo ng katotohanan. Ang bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. So, ang kanyang kaharian ay may tatatag base ang pundasyon na yung katotohanan. He will bring forth justice for truth. Dito po sa ikaapat, siya hindi man lulupaypay o madudurog man hanggang sa maitatag niya ang lupa, sa lupa ang katarungan at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. He will not fail nor be discouraged till he has established justice in the earth, and the coastlands shall wait for his law. Siyempre, doon po sa kanyang pangangaral, siya po'y makakatagpo ng mga hadlang, problema kanya. Pero magagawa pa rin niya kanyang gawain na may tatag niyang katarungan kanya.
ang kanyang kautusan ay katarungan, at ang kanyang pamahalahan ay may tatatag niya, pati ang kanyang pagtutubos sa pagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Pero po sa Micah, ito pong sa Micah, ito po ay makikita natin sa Matthew chapter 2. Kaya tinutukoy po ito ang ating Panginoon. Ngunit ikaw, Bethlehem, sa Ephrata, na malito pang mapabilang sa mangkan ng Uda, mula sa ilalabas para sa akin ang isang magiging pinuno sa Israel ng pinagmulan ay mula ng una, mula nung walang hanggan. Ganyan. So, yan ang lingkod ng Panginoon. Yun po ang ating Panginoon Jesucristo. Dito po sa ika-5 hanggang ika-6. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Diyos, ang Panginoon, na lumikha sa langit at nagladlad na mga yon, siyang naglatag ng lupa at ang nagmula rito, siya nagbibigay ng hininga sa mga tao nito at ng espiritu sa kanila na nagsisilangat dito. Ako ang Panginoon. Tinawag ko kayo sa katwiran, kinuha ko kayo sa pamamagitan ng kamay at kay iniingatan at ibinigay kita sa bayan bilang tipan, isang liwanag sa mga bayan. The saith God Jehovah, ito po yung American Standard Version, He that created the heavens and stretched them forth, He that spread abroad the earth, and that which cometh out of it, He that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. I, Jehovah, have called thee in righteousness, and withhold thy hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. So makikita natin, ito ay paboritong argumento ni Isaias para tiyakin niya na itong kanyang hula ay matutupad sapagkat pinakikita niya ang kadakilaan ng Diyos. Kung siya ay ganito makapangyarihan, sa mga tweet, meron siyang kapangyarihan na tuparin ng kanyang mga salita. So ang Diyos ay makapangyarihan, so magagawa niya, sinabi niya. Yan ang argumento po na Isaiah. Kailangan kang maniwala sa Diyos sapagkat siya makapangyarihan sa lahat. Sinabi niya siya ang lumalang sa mga bagay kanya. Dito po sa 6, ako ang Panginoon. Dito po sa Tagalog at saka po sa New King James at saka sa King James, ito po ay Lord, all capital, at Panginoon, lahat ay malaking titik. Kaya ginamit ko po rito ang American Standard Version para makita natin ito ay Jehovah, YHWH, kanya. Ang salitang Jehovah, YHWH, ang kanyang ugat na salita ay galing sa salitang ako nga, I am, or to be, or to exist. Ito po yung verb to be. I am, you are, he, she, it is, yun ang conjugation sa English. Ang ibig sabihin ng verb to be, to exist. Ikaw ay umiira. So ito ay I am. At ang ibig sabihin po nitong YHWH na I am, the eternally existing one. Kaya I am. I am always existing. Sabi siya, walang panahon na hindi umiira lang Diyos. Kaya yan ang kanyang ibig sabihin, ang kahalagahan ng pangalang yun. Ito po ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging malapit sa kanyang bayan, ang kanyang pagmamalasakit sa tao, at ang pagpapahayag ng kanyang tipan na magliligtas. Yun ang bagong tipan. Kaya ginagamit niya, yan ang pangalan ginagamit niya po. Jehovah, YHWH. Verse 6, Ako ang Panginoon, tinawag ko kayo sa katwiran. Kinuha ko kayo sa pamagitan ng kamay at kay iniingatan at ibinigay kita sa bayan bilang tipan, isang liwanag sa mga bayan. I, Jehovah, have called thee in righteousness and will hold thy hand. Yung tinawag niya ang ating Panginoon. And will keep thee and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. So, ibig sabihin, tinawag ng Diyos ang kanyang lingkod ayon sa
saligan ng kung anong tama at nararapat, the moral and ethical standard na ito naayon sa kalikasan at kalooban ng Diyos. In effect, ayon sa katotohanan. Hindi siya tinawag sa kamalian o kasinungalingan. Siya tinawag sa katwiran. Siya tinawag sa katotohanan. So, katotohanan ang kanyang dadalhin. Sabi niya, itataas ko ang iyong kamay, kanya. Sabi rito, and will hold thy hand, sabi sa atin. Kinuha ko kayo sa pamagitan ng kamay, parang yung mali yung Tagalog. Ibig sabihin, hindi niya pababayaan ang kanyang lingkod na ito. Kanya. Papatubayan niya palagi ang kanyang lingkod sa lahat ng panahon. So, ibig sabihin, God will be sustaining and protecting His servant at all times. Dito po sa John chapter 8, verse 29. Ano po? John chapter 8, verse 29. Itong sabi ng Panginoon. Ano po? Basahin natin. At siya na nagsugo sa akin, walang iba kundi ng Ama sa langit, ay kasama ko. Hindi niya ako pinabayaang mag-isa, nag-iisa, sapagkat lagi kong ginagawa mga bagay na nakalulugod sa Kanya. And He that sent me is with me. He hath not left me alone, for I do always the things that are pleasing to Him. Ang Amay wala sa lupa, siya nasa langit. Pero siya kasama ng Panginoon. In other words, sila ay magkasama sa gawain, bagamat ang Amay nasa langit. Sinugo niya ang ating Panginoon, pumunta sa lupa. For a covenant of the people, kanya. Light of the Gentile. A covenant of the people, ito tumutukoy sa kanyang bansang Israel. Yan ang kanyang bayan. A light for a light of the Gentiles. Ito yung mga Gentiles. So, ang tipan na ito, hindi lamang po sa Israel, ito rin po ay para sa lahat ng mga bansa. Tandaan po natin ang salitang entil, ang ibig sabihin, nations, mga bansa. Yan ang mga bansa hindi kabilang sa Israel. Sa verse 7, upang imulat ang mga bulag na mata, upang ilabas ang mga bilanggo sa bilangguan, at silang nakaupo sa kadiliman mula sa bilangguan. To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the dungeon, and them that sit in darkness out of the prison house. To open the blind eyes. Bagamat ang ating Panginoon, siya literal nagpakita ng mga bulag. Pero sa pagkakataon na ito, ang kahulugan ng spiritual. Mabuksan niya ang mata ng mga taong bulag, ang kailang pagkaunawa sa kailang spiritual na kalagayan, para makita nila ang kaligtasan na galing sa Diyos. Ito nga po sinasabi sa Mateo, chapter 13. Ito rin po mababasa sa Isaiah chapter 6. Ano po? Dito po sa Matthew, chapter 13, verses 14 to 15. At natutupad nga sa kanila ang propesya ni Isaias na nagsasabi, sa pakikinig kayo makaririnig, ngunit kailan may hindi makakaunawa. At sa pagtingin, kayo titingin, ngunit kailan may hindi makakabatid sapagkat naging manid na ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tenga at ipinigit nila ang kanilang mga mata. Bakas ang kanilang mga mata ay makakita at makarinig ang kanilang mga tenga at makaunawa ang puso nila at manumbalik sa akin at sila'y aking pagagalingin. So, ang purpose ng Panginoon sa kanyang pangangaral ay mabuksan ang mata ng mga tao, makita nila yung katotohanan. Sinasabi rin po rito sa ikapito, yung pangalawang pangusap, upang ilabas sa mga bilanggo. Sa bilangguan, tandaan po natin, ito'y tipan sa lahat ng bansa. So kasama mga Gentiles na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So pangangaral ng lingkod na ito ng Diyos, sila'y palalayain niya mula sa pagkalipin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman talaga tunay na Diyos. So ito mga bansa ay naging alipin. Sabi nga po rito sa ating binabasa sa ikapito, sila po ay naging bilanggo sa bilangguan kanya. Prisoners from the dungeon. Sa Tagalog, bilangguan. At sabi rito, at sila nakaupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Yung pong kadiliman, ito po yung nabilanggo
sa kadiliman ng kasalanan. Moral darkness. Yung mga tao na nabubuhay sa kasalanan, sila nabubuhay sa kadiliman. Yun po yung larawan ng kasalanan po sa Biblia. Ano po? Pagka sinabing kadiliman sa Biblia, ito yung larawan ng namumuhay ka sa pagkakasala. Dito po sa Galatians chapter 4 verse 8, basahin po natin. Galatians chapter 4, dito po sa verse 8. Subalit na una, nang hindi pa nyo nakilalang Diyos, kayo naging mga lipin na mga hindi likas na Diyos. Sila po yung lipin. Sila yung palalayan ng Diyos mula doon, ng ating Panginoon. Ikawalo, ako ang Panginoon, yun ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kalalatian o ang aking kapurihan sa mga larawang inanyuan. I am Jehovah, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise unto graven images. I am Jehovah, that is my name. Ang Diyos po ay maraming pangalan sa Biblia. El Shaddai, pangalan Diyos yan, di ba? Pero itong Jehovah, itong YHWH, ito ang personal na pangalan na binigay, nagpakilala siya sa kanyang bayan. Dito po, Exodus chapter 3, verse 14. And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am, and sent me to you. Yung salitang I am, YHWH. Yung po yung nagpapakilala sa Jehovah. Dito po sa Hosea, chapter 12, verse 5, that is the Lord, or that is Jehovah God of hosts. Jehovah is His memorable name. So, dito po sa pangalan ito, siya nakipagkatipan sa kanyang bayan. And my glory I will not give to another. Ang Diyos po ay wala nang bibigyan ng ibang kalalatihan. Ang tunay na Diyos, ang nagkakaisang tunay na Diyos ay ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit. Yun ang nagkakaisang Diyos. At wala nang ibang Diyos na makikita natin. Sa ikasya, narito ang mga dating bagay ay lumipas na, at ang mga bagong bagay ay papahayag ko. Bago sila lumitaw, ay sinasabi ko sa inyo ang tungkol sa kanila. Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare. Before they spring forth, I tell you of them. Yung pong mga inihula sa mga nakarang panahon ay natupad. Kaya sabi niya, behold, the former things are come to pass. Yung mga bagay na inihula ng mga nakarang panahon ay natupad. And the new things do I declare. So kung yung mga bagay na ipinainihula noong nakaraang panahon ay natupad, so yung mga bagay na inihula sa panginarap ay kanyang sinasabi. At ito rin po ay matutupad sapagkat siyang Diyos. Siyang tunay na Diyos. Before they spring forth, I tell you of them. Bago pa nangyari kanya, sinabi ko na sa inyo. Sapagkat siya ang tunay na Diyos. Dito po sa mula sa 10 hanggang 17, ito po ay isang awit. Itong bagong awit kanya. Sing unto Jehovah a new song, and His praise from the end of the earth. Ye that go down to the sea, and all that is therein, the isles and the inhabitants thereof. Let the wilderness and the cities thereof lift up their voice. The villages that Kedar doth inhabit, let the inhabitants of Selah sing. Let them shout from the top of the mountains. Let them give glory unto Jehovah, and declare His praise in the islands. Jehovah will go forth as a mighty man. He will stir up His zeal like a man of war. He will cry, yea. He will shout aloud. He will do mightily against His enemies. I have long time holden my peace. I have been still and refrained myself. Now I will cry out like a travailing woman. I will gasp and pant together. I will lay waste mountains and hills and dry up all their herbs. And I will make the rivers
islands and will dry up the pools. And I will bring the blind by a way that they know not, in paths that they know not will I lead them. I will make darkness light before them, and crooked places straight. These things will I do, and I will not forsake them. They shall be turned back, they shall be utterly put to shame, that trust in graven images, that say unto molten images, Ye are our gods. Kanya. Dito po tignan po natin ang ikasampung talata hanggang ikalabindalawa. Umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kapurihan niya mula sa dulo ng lupa. Umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kapurihan niya mula sa dulo ng lupa. Kayong bumaba sa dagat at lahat ng nariyan, ang mga pulo at ang mga doon ay naninirahan. Maglakas ng kailang tinig ang ilang at ang mga bayan niyo at ang mga nayon na tinitirhan ng Kedar. Umawit ang mga maninirahan sa Sela. Magsigawan sila mula sa mga tuktok ng mga bundok. Magbigay luwalhati sila sa Diyos, sa Panginoon, at magpahayag ng kailang kapurihan sa mga pulo kanya. So ito po isang awit, isang bagong awit kanya. Sa mga kapatid, sila iaawit sa Panginoon ng isang bagong awit sapagkat siya gumawa ng mga bagay na kamangha-mangha at ang kanyang karang kamay at ang kanyang banal na kamay ay nagbigay ng tagumpay. Doon po sa Psalm 19:1. Basahin po natin sa Psalm 19 verse 1. Ito po ang ating mababasa. Psalm 19 verse 1. Ito po ang ating makikita. Ito po, sa 19:1 na Psalm. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. So siya makapangyarihan Diyos. Pinakita niya at pinatunayan ng kanyang kapangyarihan sa kanyang paglalalang. So itong bagong awit, sapagkat ang Diyos ay gawa ng mga bagay na kamangha-mangha kanya. At tulad mababasa na sa Revelation chapter 5, 9-10, ito'y sila maawit na papuri sa Diyos. Ito po ay ang pangkalahatang biyaya sa lahat ng naninirahan sa lupa, at ang layunin po ng biyayang ito ay para sa ikapupuri at kalalutian ng Diyos. Ito po, makikita natin na binabanggit po yung katapusan ng lupa. End of the earth. Ito po yung mga Gentiles na nasa lupa. Na makikita na sa Psalm, Isaiah, chapter 42. Basahin po natin. Dito po sa Isaiah, chapter 42. Dito po sa verse 4 and 6. He will not fail or be discouraged till he has established justice in the earth, and the coastlands shall wait for his law. I, the Lord, have called you in righteousness and will hold your hand. I will keep you and give you a covenant to the people, as a light to the Gentiles. So ito yung katapusan ng lupa. Ito tungkol sa mga entil. Yung po mga naninirahan kanya sa mga, yung po bumababa sa dagat kanya. Ye that go down to the sea. Ito po yung tumutungkol sa mga naglalayag sa dagat, yung sailors kanya, at yung mga nangangalakal. Sila po ay naglalakbay sa mga dagat para sa kalakal kanya. Tinutukoy rin dito yung pong mga tinatawag na ilang, wilderness,
Direct the wilderness, kanya. Ang ilang po ay yung mga lugar na kakaunti lamang po ang nakatira. Sparsely populated, mga kapatid, na lugar. At mga syudad na merong wall. Siyempre, kung mga walled city, kakaunti lang po ang nakatira doon. Tapos, villages that Kedar that inhabit, kanya. Let the inhabitants of Sela sing. Ito po yung mga villages na makikita natin. So, ito po ay tumutungkol sa halimbawa yung Kedar at Sela. Yung po Sela, yung tinatawag na Petra na nasa Edom. So, ito mga ito, lahat ng mga lugar ay pupurihin nilang Diyos. Dahil po sa kanyang kalalatihan at kanyang kapangyarihan. So 13, ito po sa Isaiah chapter 42, verse 13. Ang Panginoon ay lalabas na para magdirigma, pinupukaw niya ang kanyang galit na parang lalaki magdirigma, siya'y sisigaw na malakas. Sabi rito. Sisigaw na malakas at magtatagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Ito po isang parabagang pagsigaw ng isang pangkalahatang digmaan. It's a cry for universal war waged by God. But hindi po ito physical na digma. Ito po yung digmaan na kanyang gagawin sa pamagitan ng isang matagumpay na lingkod na walang iba kundi ating Panginoon. So, siya magtatagumpay ang kanyang lingkod. Sa ikalabing-apat, ako'y tumahimik ng matagal, ako'y hindi kumibo, at nagpigil ako. Ngayon sisigaw ako na parang manganganak na babae, ako'y ihingal at ahapuhin. I have held my peace a long time. I have been still and restrained myself. Now I will cry like a woman in labor. I will pant and gasp as one. Ganyan. Ito po ay ang Panginoon po ay nagsasalita sa mga bagay na darating. Ganyan. Sabihin, dati ako ay nananahimik. Ganyan. Pero ako ay pinipigil ko aking sarili. Ngayon, kaya hindi. Ako'y iiyak na parang babae na nanganganak. Ganyan. Ito ba yung tumutukoy sa pagkalipin na sa Babylon at ang mga kapigatihan at paglalaban niya sa Babylon na magdadala po, lalabanin ni Babylon sa pagiging ni Cyrus upang makabalik ang kanyang bahay sa Israel. Ito ba tumitingin sa pagdating po ng ating Panginoon? Sa aking palagay, sa makita nating kahulugan, ang context po ng pinag-uusapan na hindi yung tungkol sa pagkalipin sa Babylon, kundi sa pagdating po ng ating Panginoon. Sa mahabang panahon ng Diyos, siya po'y pinigilan niyang sarili niya laban sa mga Diyosan, sa mga sumasama sa Diyosan at ang kanilang kasamaan. Pero ngayon kaya hindi. I will pant and gasp. Ang ibig sabihin, pag ikaw po ay napapagod, siyempre ikaw ay hihingalin at aapuin. Ano ibig sabihin niya? Siya po ay gagawa. Pagsisikapan niya. Bibigyan siya ng effort para magtagumpay ang kanyang layunin. Kanya. So, ibig sabihin, nagpapasensya ang Diyos sa mahabang panahon, pero ngayon hindi na kanya. Sisirain niya pagsama sa Diyosan at magdudulot ng isang panibagong kaayusan, ay new era. Yung lumang paraan, kanya pong parang pinabayaan niya, i-overlooked. Pero pagdating po ng Panginoon, ito ay matatapos na. Sa Acts 17 verse 30, ang panahon ng kahalangalan, ganyan. Dati, hindi niya wala siyang ginagawa doon dahil siya nagtitiis. Pero sabi niya, ang panahon ng kahalangalan, pinalipas na kanya. Dito sa Romans chapter 3 verse 25, because in His forbearance, God had passed over the sins that were previously committed. Ganyan. Pero
sisirain niya kanyang pagsamba sa Diyos. Verse 15. Ang mga bundok at mga burol ay aking wawasakin, at ang lahat nila mga pananim ay aking tutuyuin. Ang mga ilog ay gagawin ko mga pulo, at ang mga lawa ay aking tutuyuin. I will lay waste the mountains and hills, and dry up all their vegetation. I will make the rivers coastlands, and I will dry up the pools. Hindi po tumutukoy, hindi po literal to, o mga kapatid, na sasalita tungkol sa mga pamahalaan o mga dakilang politikal o kapangyarihang militar. Kundi ito isang spiritual na kapangyarihan. Sapagkat ang digmaan na babahakin po ng ating Panginoon na hindi physical na digmaan, kundi siyang spiritual na digmaan na ito'y kanyang gagawin sa pamagitan ng ating Panginoon. Yung lumang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay matatapos sapagkat ipapangaral ng Ebanghelyo ang tunay na Diyos. Sa 16, atake nga kain ng bulag sa daan na hindi nila nalalaman, sa mga landas na hindi nila nalalaman. Sila'y aking papatubayan, aking gagawing liwanag ang kadiliman sa kanilang harapan, at ang mga bako-bakong lugar ay papatagin, at ang mga bagay na ito ay aking gagawin sa kanila at hindi ko sila pababayaan. I will bring the blind by a way that they did not know. I will lead them in paths they have not known. I will make darkness light before them, and crooked places straight. These things I will do for them, and not forsake them. Dati po, ang mga babansa ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero ipapakilala ng Ebanghelyo sa isang daan na hindi nila alam. Sapagkat tawing alam lang nila ay ang dating daan na sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan kanya. Yun po sa Isaiah chapter 64 verse 4. For since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived by the ear, nor has the eye seen any God besides you, who asks for the one who waits for Him. So, ang kilala nila yung mga Diyos-Diyosan, pero kayo makikilala nila ang tunay na Diyos kanya. I will make, sabi nito, in crooked places straight. I will lead them in paths they have not known kanya. Ito yung daan ng katwiran na hindi nila alam. At ito yung manggagaling sa Sion, sa Isaiah chapter 2 verse 3. Kaya alam lang nila dati yung daan ng mga Diyos-Diyosa na walang katwiran. Sa 17, sila'y mapapaurong at ganap ng mapapahiya. Sila na sa mga larawang inaniwala ay nagtitiwala, yung nagsasabi sa mga larawang hinulma, kayo'y mga Diyos. They shall be turned back, they shall be greatly ashamed who trust in carved images, who say to the molded images, you are our gods. Kanya. Yung bagong daan na makikilala mga dating sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sila po ay uurong at mapapahiya dahil mapapatunay nila na itong mga Diyos-Diyosan na ito ay walang kabuluhan. At yung mga Diyos-Diyosan, pati na yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sabi po ng Panginoon, sila po ay kanyang ibababa o sisirain. They'll be cast down, sabi. So, yung mga Diyos-Diyosan, pati na po yung sumasamba Diyos-Diyosan. Ito po ang panguling bahagi, 18 to 25. Doon po sa Isaiah chapter 41, 8-16, pinakilala po ng Israel ay ang lingkod ng Diyos at kanyang pinili. At ang Diyos ay hindi niya pamamayaan ang Israel kanya. So dito po sa bahagi ito ng ating pag-aaralan, ang Israel ay lingkod ng Diyos. Pero siya'y bulag na lingkod ng Diyos. At biging lingkod na hindi nakikinig sa katotohanan ng Diyos, ito ay kanyang parurusahan. Si Kristo ang lingkod ng Diyos sa katwiran, at ang Israel na lingkod ng Diyos na matigas ang ulo, hindi katulad ng ating Panginoon. Kaya ito ay parurusahan ng Diyos. Dito po sa
18. Makinig kayo mga bingi at tumingin kayong mga bulag upang kayo makakita. Sino ang bulag kundi ang aking lingkod? O ang bingi na gaya ng aking sugo na aking sinusugo? Sino ang bulag na gaya niya na nasa kapayapaan? Ang bulag na gaya ng lingkod ng Panginoon. Hear ye deaf, and look ye blind, that ye may see. Who is blind but my servant, or deaf as my messenger that I send? Who is blind as is he that is pleased with me, and blind as Jehovah's servant. Ito po ay lingkod na tumutukoy sa Israel, hindi ang ating Panginoon. Itong kanilang pagiging bulag sa katotohanan ay kayo na sariling kalooban dahil ayaw nilang maniwala sa katotohanan. Por sila parang bingi kanya, di sila makarinig, di sila makakita. Pero kung gusto nilang makakita ay maaari. Kung gusto nila. Kaya po sabi ng Panginoon sa Matthew 13:14-15. Ano po? Binasa na natin kanina. As my messenger that I send, ang Diyos po ay merong kautusan na binigay sa kanila. Upang sila'y maging isang naiiba at banal na bansa, sila'y makaharing pagkasaserdote. Doon sa Exodus chapter 19:5-6. Upang makita sa pamagitan noon na makita ng sanglibutan ng pagkakaiba ng bayan ng Diyos. At ito'y banal. Ang sanglibutan ay maniniwala sa Diyos. Kanya. Sapagkat makikita sa kanyang bayan ang katwiran at pamumuno ng Diyos bilang lumalang at bilang tunay na Diyos. Yun ang layunin ng Diyos kung bakit pinili niya ba sa Israel. Ang who is blind as he that is at peace with me. So si bulag na may kapayapaan sa akin. Siya po'y nakipagkatipan sa Israel. Kung sila'y nasa kalagayan ng kapayapaan, in effect, sila po ay walang pagkukulang dahil sila nasa kanilang probisyon at proteksyon ng Diyos. Pero ang Israel, imbes na makita nila yung layon, yung karakter ng pakikipagkatipan ng Diyos na nasa kanila ang provision at protection ng Diyos. Hindi nila naunawaan yung kalikasan ng relasyon nila sa Diyos at yung mga biyaya at yung kaakibat na responsibilidad na dapat sana ay lumago buhat doon sa relasyon na yun. Kasi nagmalaki ang Israel, hindi nila naunawaan ang tipan na pinagkatipan nila ng Diyos. Sa verse 20, ikaw na nakakita ng maraming bagay, ngunit hindi mo ginagawa mga ito. At ang kanyang tenga ay bukas, ngunit hindi siya nakakarinig kanya. Nakikita ng mga maraming bagay kanya, sees many things, sabi po sa atin, pero hindi niya ginagawa. Meron siya nakikita, pero hindi niya ginagawa kanya. Does not observe, does not give full attention that would enable him to do them or understand them. So, ando doon yung marami siya nakikita na ginagawa ng Diyos. Pero hindi niya ito inuunawa. At hindi niya tinitingnan yung spiritual na kahalagahan. Halimbawa po yung Sabbath. Kaya sila pinapahingan ng Diyos upang sila magkaroon ng panahon para makipagkatalas-tasan sila sa Diyos. Ito yung gamitin sa panalangin, etc. Pero ang kanilang laman nakita ay kapahingahan. Hindi na naunawaan yung kahalagaan ng bagay na yun. Kanya. Meron sila mga tenga na bukas, so nakakarinig, pero hindi nila naunawaan. Yung pong puso rito, ang puso ay ang kaisipan, tulad ng sinabi na, hindi bukas. Dahil hindi bukas siya kailang kaisipan, doon sa narinig nila, hindi nila naunawaan. At kung hindi nila naunawaan, so hindi nila gagawin. Wala silang effort na unawain ang kautusan. Kaya sabi po sa Hosea, my people are destroyed for lack of knowledge. Hindi dahil sa walang binigay na kaalaman ng Diyos, kundi wala lang silang interes na maunawaan ang kalooban ng Diyos. Nalugod ang Panginoon alang-alang sa kanyang katwiran upang dakilain ang kanyang kautusan at gawing marangal. It pleased Jehovah for his righteousness' sake
to magnify the law and make it honorable. Alam po niyo, magnify the law, kanya. Ito yung, dito po sa Tagalog, para mas magandang maunawaan, upang dakilain ang kanyang kautusan, gawing marangal. Magnify the law. Dakilain ang kanyang kautusan. Ang kautusan tutukoy po rito, ay ang kautusan sa Sinai. Ang kasama na po yung mga propeta, at mga awit, at yung mga marunong na ginamit ng Diyos. Kung ito po'y gagawin niyang marangal, kung re-respetuhin ang isang kautusan at lumabag sa kautusan, kailangan parusahan. Otherwise, kung ang batas at yung lumalabag ay hindi pinaparusahan, sino susunod sa batas? Paano nila respetuhin ng batas kung hindi mo parurusahan yung mga nagkakasala? Di ba? Ay sabi rito, pararangalin niya ang kanyang kautusan. In other words, parurusahan niya ang mga tao nagkakasala at lumalabag sa kanyang kautusan. Dito po sa 22. Ngunit ito ay isang bayang ninakawan at sinasamsam. Silang lahat ay nasilo sa mga hukay at nakakubli sa mga bilangguan. Sila ay naging biktima at walang magligtas. Isang samsam at walang magsabi, iyong pananumbalikin. But this is a people robbed and plundered. They are all of them snared in holes, and they are hid in prison houses. They are for a prey, and none delivereth, for a spoil, and none saith restore. Ang kanyang bayan po ay wala silang magiging tahanan. Wala silang magiging tahanan. Sapagkat sila nagkasala laban sa karapat-dapat at marangal na kautusan ng Diyos. Na magiging resulta, sila ay magiging walang tahanan kanya. Sila po ay, dahil sa kanilang pagkakasala at kawalan ng pananampalataya, sila ay humina. At wala nang magliligtas sa kanila sapagkat ang Diyos ay humiwalay na sa kanila. So, saan sila hanap ng kanilang tagapagligtas? Sapagkat ang Diyos ay umiwalay na sa kanila. Wala nang sasabi sa kanila na sila ay magbalik sa Diyos. So, sila po ay kaya po sila ay maging alipin para magagantimpala sa isang nagtagumpay sa digmaan. They will be a booty or spoil. Ito po ay patungkol sa Babylon at pagkalipin nila doon. Pero kung ito ay titignan sa spiritual na angulo, pwede rin. Sa 23, 24, 25, tatapos na po tayo. Sino sa inyo ang makikinig nito? Napapansinin at makikinig para sa isang panahong darating. Sino nagbigay ng Jacob sa mananamsam at ng Israel sa mga magnanakaw? Hindi ba ang Panginoon na laban sa kanya ay nagkasala tayo? At hindi sila magsilakad sa kanyang mga daan o naging masunurin man sila sa kanyang kautusan. Kaya't ibinuhos niya sa kanya ang init ng kanyang galit at ang lakas ng pakikipagbaka at nilagyan siya nito ng apoy sa palibot, gayunmay hindi niya nalaman at sinunog siya nito, gayunmay hindi niya ito nilagay sa kanyang puso. Who is there among you that will give ear to this, that will hearken and hear for the time to come? Who gave Jacob for a spoil and Israel to the robbers? Did not Jehovah? He against whom we have seen, and in whose ways they have not walked, neither were they obedient unto his law. Therefore he poured upon him the fierceness of his anger and the strength of battle, and it set him on fire round about. Yea, he knew not, and it burned him, yet he laid it not to heart. Kung naunawaan nilang Diyos, kung sino ang Diyos, sila sana ay nagbalik sa Diyos at sila nagsisi. Katulad po ng sinasabi sa Deuteronomy chapter 30. Kung kanilang binagyang pansin ang mensahe ng Diyos, nalaman sana nila ang kahangalan ng paglaban sa layunin ng Diyos.
Di ba? Kung naintindihan nila ang mensahe ng Diyos, kasi mensahe ng Diyos, gusto nila magsisi kanyang bayan para hindi na sila parusahan. Kaya lang, hindi nila tinignan ang taunawaan ng mensahe ng Diyos. Kaya hindi sila nagsisi. Kaya sila pinarusahan ng Diyos. Pinarusahan ng Diyos ang kanyang bayan para gawin niyang, sabihin, para gawin niyang ang kanyang kautusan na may karangalan kanya at dakilain niya ang kanyang kautusan. Kaya pinarusahan niya, kasala kayo kanya sa aking batas. Kailangan ko siyang dakilain at patunayan na ang aking batas ay matuwid. Kailangan maging marangal ang aking batas, kaya kailangan kayong parusahan kanya. Kaya sila hindi nila sa pagkalipin. So mga tuwid, ang pagtitiis ng Diyos ay may anggana. Kaya nung nakarating ang kanyang anggana, ang kanyang pagiging matuwid, ay pinakita niya ang kanyang matuwid na galit. Siya'y nararapat lamang magalit sa kanyang bayan na hindi nakikinig sa kanyang kautusan, hindi inuunaw ang kanyang mensahe at lumalabag at lumalaban sa kanya. So, nakarating na sa anggana ng kanyang pagtitiis. So, nilabas niya ang kanyang galit. Ang kanyang galit ay sa pamagitan na sila'y dinala sa pagkalipin sa Babylon. Ito'y dahil nagkasala sila sa batas. Kailangan silang maparusahan. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Alam nyo, ang aking video maitim. Hindi ko nakikita ang aking sarili, pero kayo, nakikita nyo ako. Kennedy Pili Gambol, gandang gabi po sa lahat. Nice song. Ganyan. Rafael Ortiz, present. Edna Delfino Villamayor, good PM po Brad, good PM din. John Bautista, present. Nenemar Dalan, good evening sir, good evening din po. Grace Tagagay, good evening Brad, good evening din sister. John Bautista, maayong gabi po. Maraming tanong si John Sa Mateo 12:9-16, bakit sinagot ni Jesus ay kinuha niya yung nakalagay sa Isaiah chapter 42:1. Sapagkat yun ang katuparan. Yun ang katuparan ng hulang yun sa Isaiah. Kaya yun sinabi niya. Sabi, yung kasi nakalagay sa Mateo 12:17, may quotation sa Isaiah 42:1. Tanong ko, bakit ito ang sinagot niya sa nangyari sa Mateo 12:9-16? Sapagkat yan ang katuparan ng hulang yun. Basahin natin. Mas maganda siya dito po sa malaking Biblia. Kung mababalik po tayo dun sa Isaiah, chapter 42. 1-4, basahin natin. Basahin natin ulit. Ito. Behold my servant whom I behold, my elect one in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the Gentiles. He will not cry out, nor raise his voice, nor cause his voice to be heard in the street. A bruised reed he will not break, and smoking flax he will not quench. He will bring forth justice for truth, and he will not fail nor be discouraged till he establish justice in the earth, and the coastlands shall wait for his laws. That says the Lord God, who created the heavens and stretched them out to spread forth the earth, and that which comes from it, who gives breath to the people on it, and the spirit to those who walk in it. I, the Lord, have called you in righteousness, and I will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles, and to open the blind eyes, to bring out prisoners from the prison, those who sit in darkness from the prison house. I am the Lord God, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. Behold, the former things have come to pass, and new things I declare before they spring forth. I tell you of them. Kung punta ngayon tayo sa Matthew chapter 12. So yun po ang makikita natin sa Isaiah. Punta ngayon tayo sa Matthew chapter 12. Ito po sa verses 1-7. 12-17. Itong tanong. Ano ba ginawa niya? Basahin natin. Then he said to the man, stretch out your hand. And he stretched it out, and it was restored as whole as the other. Then the Pharisees went out and plotted against him, how they might destroy him. But when Jesus knew it,
He withdrew from there, and great multitude followed him, and he healed them all. Yet he warned them not to make him known, that it might be fulfilled, which is spoken by Isaiah the prophet, saying, Behold, my servant, whom I have chosen, my beloved, in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he will declare the justice to the Gentiles. He will not quench, quarrel, nor cry out, nor will anyone hear his voice in the streets. Nor will a bruised reed he will not break, a smoking flax he will not quench, till he sends forth justice to victory, and his name Gentiles will trust. Ang makikita natin ito, kaya sinabi niya ito, dahil siya gumawa ng himala. Di ba, himala nasa taas? At ibibigay niya kanya ang aking spirito sa kanya. I will put my spirit upon him. Yung buong kapangyarihan ng spirito ay nasa kanya. So yung makikita natin dito, siya ay nagpagaling, di ba? So pag makita nyo kanya, kaya ako ginawa yan, sapagkat ito sinasabi ni Propeta Isaias. Siya yung lingkod na sinugo ng Diyos. Kaya po yan nasagot. Pinaliwanag ko na. Alam ba yung Ephesians 12:1-9? Sabi, si Kristo, siya po yung lingkod ng Diyos. Kaya nagagawa yung mga bagay na kanyang ginagawa sapagkat siya yung lingkod ng Diyos na inihula ni Isaias. Yun po lang makikita natin doon sa Matthew chapter 12. Tingnan po natin. Magmula tayo sa verse 1 tulad ng request ni Brother June. At that time, Jesus went to the great grain fields on the Sabbath, and his disciples were hungry and began to pluck heads of grain and to eat. And when the Pharisees saw it, they said to him, Look, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath. But he said to them, Have you not read what David did when he was hungry, he and those who were with him? How he entered the house of God and ate the showbread, which was not lawful for him to eat, nor for those who were with him, but only for the priests. Or have you not read in the law that on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath and are blameless? Yet I say to you that in this place there is one greater than the temple. But if you have known what this means, I desire mercy and sacrifice, you would not have condemned the guiltless, for the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Alam niyo, ito po ay isang dapat talagang unawain natin. Siya nagkasala ba yung mga lagad niya na sila'y kumain o sila po ay kumuha ng flock of grains, kinuha nila, sila'y kumuha ng mga trigo siguro yun para kumain sa araw Sabat. Hindi sila nagkasala. Hindi kasama yon doon sa pinagbabaw sa araw ng Sabat. Otherwise, kung sila nagkasala, sasabihin ng Panginoon, sila nagkasala. Ikinumpara niya si David. Yung pong showbread, ang mga saserdote lamang ang pwedeng kumain, no? Pero may pagkakataon na pwedeng kumain kahit sino. Pwede nilang kainin yun kahit ito'y para sa mga saserdote lamang. Ito sa 1 Samuel chapter 21 verses, bumalik tayo doon. Yung po'y basahin natin po para makita natin. Sabi rito, nagutom sila sa verse 2, 1 Samuel 21 verse. So David said to Ahimelech, the priest, the king has ordered me on some business and said to me, do not let anyone know anything about the business unless I send you or what I have commanded you, and I have directed my young men to such and such a place. Now therefore, what have you on hand? Give me 5 loaves of bread in my hand, or whatever can be found. And the priest answered David and said, there is no common bread on hand, but there is a holy bread, if the young men have at least kept themselves from women. Then David answered the priest and said to him, truly women have been kept from us about 3 days since I came out, and the vessels of the young men are holy, and the bread is in effect common, even though it was consecrated in the vessel this day. So the priest gave him holy bread, for there was no bread there, but the showbread which had been taken from before the Lord, in order to put hot bread in its place on the day when it was taken. So kahit yung po ay showbread,
Pero kung yung mga lalaki rito ay hindi na po sila sumiping sa mga babae sa loob ng 3 araw, pwede lang ibigay yung bread. So, hindi sila nagkasala. Wala siyang nilabag ng kautusan, di ba? Ngayon, kung sila po ay nagsiping sa mga babae at kumain sila doon sa showbread, nagkasala sila. So, sa verse 5, "For having not read in the law that the Sabbath, the priests in the temple profane the Sabbath and are blameless," sapagkat sinasabi, walang anumang gagawin sa araw ng Sabbath. Pero yung mga sacerdote, meron silang ginagawa sa araw ng Sabbath. So, sila ba'y lumabag? Hindi. Sapagkat yun ang dapat nilang gawin sa araw ng Sabbath. Na sila gawa ng pag-aahing para sa bayan. So, hindi sila nagkasala. So, ibig sabihin, itong mga sinasabi ng Panginoon, yung kanyang mga alagad, hindi sila nagkasala. Wala siyang nilabag na kautusan. Kailangan nagsasabi, lumabag sila. Katulad din dito sa sinabi sa David. Baka sabihin, nagkasala si David kasi kumain siya ng pinagbaon. Hindi. Sila lang magsasabi nun sapagkat hindi sila nagkasala. Ngayon din yung mga sacerdote na sila po ay gumagawa sa araw ng Sabat sapagkat yung naggawa niya, nagkasala ba siya? Hindi. Hindi sila nagkasala. So yung mga kanyang mga alagad, wala silang nilabag. Yung lamang po mga pariseo at mga sacerdote nagdagdag ng kautusan na nagsasabi, kapag ginawa niyo yan, sila nagkasala lang. Ano magiging pananaw dapat natin sa talatang 42:20? Sa ngayon, which is paralleled by Hosea 4:6, can we compare ourselves to the remnants of Israel? Alam po ninyo, kahit sino, kahit tayo, pag hindi po tayo naging maalam sa kalooban ng Diyos, mapapariwara rin tayo. Kasi ang karunungan at kaalaman ng gasalita ng Diyos, yun ang nagpapatnubay sa atin. So, hindi po natin alam yun. Paano tayo? So, magkakasala tayo. Kaya nga po sa Isaiah 4:6, "My people are destroyed for lack of knowledge." Talaga, may talaga mangyari. Dahil hindi nila alam ang kautusan ng Diyos. So, anong gagawin nila? Hindi sila makakasunod sa kautusan ng Diyos. Kaya sila nagtatag ng kanilang sariling katwiran. So, hindi na pagkaalam ng kautusan ng Diyos. So, dito po sa Isaiah chapter 42 verse 20, "Seeing many things but you do not observe, opening the ears but it does not hear." Pagka hindi ating binubuksan ang ating kaisipan sa mga salita ng Diyos, ganyan din na mangyayari sa atin. So we should open our eyes, open our understanding sa salita ng Diyos. Yun ang panlaban sa katulan at di tayo maparusahan. Ito palang, sorry, we're having trouble playing this video. Yung video lang na nakikita ko, Pero yung live streaming tuloy pa rin. Yung pong, sana po laging maliwalag po, Ay, iba yata pinaliwalag ko, Brother June, 1-19. 9-16 ba sinasabi mo? Sorry. Dito sa Matthew chapter 2, balik tayo doon. Naduling ako eh. Ito, usahin natin. Now, when he had departed from there, he went into their synagogue, and behold, there was a man who had a withered hand. And they asked him, saying, "Is it lawful to heal on the Sabbath?" That they might accuse him. And he said to them, "What man is there among you who has one sheep, and if it falls into a pit on the Sabbath, will not lay hold of it and lift it out? Or how much more value then is a man than a sheep? Therefore it is lawful to do good on the Sabbath." Alam po niyo, ang bawal gawin sa Sabat ay yung ordinaryong ginagawa ng tao sa araw-araw. Siya nagtatrabaho, siya nagluluto para kumain, siya naglilinis sa kanyang bahay. Yun ang bawal. Pero yung mga bagay na ganito, na meron kang dapat iligtas, na kailangan ng ligtas, hindi ka magkakasala pag niligtas mo yun. Hindi yun ang kahulugan ng Sabat. Sabi nga, ang Sabat ay ginawa sa tao at hindi tao sa Sabat. Ang ginawa ng mga Hudyo, ang tao ang ginawa para sa Sabat. Hindi ang Sabat para sa tao. Ang Sabat ay ginawa para sa kapakinabangan ng tao, hindi baligtad. So dito kanya, kung itong tao ito, kailangan ko siyang pagalingin. Ako may nagkasala kanya. So ikinukumpara niya itong 11, ito ay ginagawa ng mga pariseo.
Ito yung ginagawa ng mga Hudyo. Kaya ito ang kanyang pinoint out. Dahil ito yung ginagawa niya, hindi nila pwedeng itatwa. Na kapag meron silang tupat na hulog sa isang hukay, kukunin nila yon, niligtas nila. Kahit araw ng Sabat. So kung ginawa nila ito, bakit di magagawa ng Panginoon? Dahil kung hindi nila ginagawa ito, hindi pwede gawing katwiran ng Panginoon. So ngayon, ito isang tao may sirang kamay, withered hand, ganyan. Then he said to the man, stretch out your hand, and he stretched it out, and it was restored as whole as the other. Then the Pharisees went out and plotted against him how they might destroy him. Dahil sa kanilang pananaw, siya nagkasala. But when Jesus knew it, kaya niya nalaman. Sapagkat si Diyos, alam niyan, kay inisip ng mga tao. He withdrew from there, and a great multitude followed him, and he healed them all. Yet he warned them not to make him known, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Behold, my servant whom I have chosen, my beloved, in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he will declare justice to the Gentiles. He will not quarrel nor cry out. So sabihin, kaya sabi niya, huwag niyong sabihin kung sino ako. Dahil sinasabi po rito sa verse 19, hindi siya sisigaw kanya, pakikilala kung sino siya. So tahimik lamang ang ating Panginoon nagagawa sa kanyang pangangaral kanya. So dalawa makikita natin dito. Doon sa I will put my spirit upon him, sapagkat nasa kanya buong kapangyarihan na espiritu siya sa nagpagaling. Pangalawa, bakit hindi binagwawalan itong nakakita? Yung sabi kong sino ko kanya. Dahil hindi siya dumating sa lupa para siya sumigaw, ako sinugo ng Panginoon, ganyan. So pinakikilala niya, siya yung lingkod na pinili ng Diyos. Siya ang katuparan ng hula po ni Isaiah. Sana po ay naging yung ba pinaliniwag ni brother palagay ko yun na yun. Salamat, sabi ni brother. Iba naman ang sinagot ko kanina. Salamat, brother, for enlightening. So, ito po ang ating paksa ngayong gabi. At ito po ay pambihira dahil may marami po yung comments ngayon. Bukas ang maganda ay sa Lunes, Isaiah 43. Siguradong kayo po interesado dito dahil may gumagamit na malaking may isang religion na gumagamit dito at para patunayan ang isang bagay tungkol sa kanila na yung kailang para bagang nagsimula sa kailang relihiyon ay siya raw tinutukoy doon sa isang talata doon. At makikita natin dito totoo yun. At dahil nga pinag-aaralan po natin ito, pwede natin sagutin. At makikita natin, hindi mahirap sagutin yung kailang mali. Pag alam po natin ang yung bahagi yun ng Isaiah. So maraming salamat mga kapatid sa inyong matyagang pakikinig gabi na, kahit gabi po. Kahit kayo pa rin ay nagtsatsagang makinig sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Somewhere the sun is shining, somewhere the songbirds dwell, hushed in thy sad repining, God lives and all is well. Somewhere, beautiful isle of somewhere, land of the true, where we live anew. Beautiful isle of somewhere the
beautiful Isle of Summer. Yun po ang langit. Sana po tayo lahat ay makarating doon sa langit. Malungkot po na tayo ay naglilingkod sa Diyos sa mga panahon na ito. At later on, hindi tayo maliligtas. Ano po, mahirap yun. So, tiyakin natin na tayo po ay naglilingkod ng tapat sa Panginoon. So, tayo po ay manalangin. Madahil kayo po ay walang karunungan sa aming mga sarili, kundi ang karunungan na galing sa inyo, O Diyos. Ang karunungan na galing sa inyong mga salita. Sana po, Ama, kami ay patuloy na mag-aral po sa inyong mga salita. Pangunawain namin ang iyong kalooban at kayo po ay magkaroon ng pagtamang pagkakaunawa. Pinag-aaralan po namin ang aklat na ito sapagkat ito ay maraming mga bagay na maituturo po sa amin. At maituro po sa amin kung sino ka, O Diyos, ang iyong pagmamahal, pagtsatsaga, at ang iyong katwiran. Ama, sana po ay maging liwanag sa aming mga paa at ilaw sa aming mga daan ang iyong salita. Sana po, Ama, bawat sa amin ay magpagbulay-bulay niya ang iyong mga kautusan sapagkat lahat ng iyong kautusan ay matuwid. Magdudulot po sa amin ng katwiran at kaligtasan. Ilayo mo kami, Ama, sa namang kasamang mga bagay na may adlaw sa aming patuloy na paglilingkod sa inyo, Diyos. Muli, aming po dinadalangin na sana kami yung ingatan sa mapangalib ng panahon. Tulungan po niyo mga kapatid na may karamdaman. Sana po ay sila po ay maligtas. Ngunit kami pinagtitiwala sa inyong karunungan kaysa sa aming karunungan. At ang mga bagay na ito ay aming hiningi, nakilang pangalan namin pa Yesu Cristo at tagapagligtas. Amen. Bukas po, wala po tayong online preaching sa Lunes po. Doon na po tayo magkakarinigan muli at magkita-kita alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Nululobin po ng Panginoon. Marami po mga kapatid at na po ating nabalitaan na naapektuhan ng COVID-19. Yung nakikita po yung Facebook, isa si Brother Jonathan Carino. Ito po mga sa Central Church of Christ, Cebu City. Labes na po ako nakarating doon sa kanilang panambahan at maraming pagkakataon ako sumambaro. At yung kanyang asawa rin po ay na-infect ng COVID-19. At si Brother Eli Buenga, siya po isang maaral sa Caloocan City. Siya po ay hindi pa tiyak kung siya po ay positive, although meron siyang lagnat at nahihirapang umiyak. Sabi ng anak niya ata yun ay pneumonia. Sana po ganun na nga. Lalabas po yung result ng kanyang swab test, I think 5 days. So, hintayin po natin kung ano ang magiging resulta at ituloy natin kalimutan ang mga taong ito. Kasi siya rin po, yung si Brother Ryan Lauder na mayroon sakit sa likod, lower back pain. Ano po, sabi niya, may para raw yatang mayroong problema sa kanyang spinal cord. So, ipanalangin din po natin sa lahat po ng mga kapatid na may karamdaman. Kaya po sa Angeles City Southside Church of Christ, may kapatid na may sakit din na si Brother Freddy Dionisio. Sana po rin ay siya magkaroon ng kalalasan. Marami din po mga kapatid doon na may karamdaman. Pero siyempre, tayo po ay nagtitiwala lamang po sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Tayo po ay mag-ingat. Ano po? Ang pinakamagandang pag-iingat po dito sa COVID-19 na ito ay huwag tayo maging pag-alagala. Lumabas lang tayo kung kailangan. Yun po ang panlaban natin. Kung walang madadapo ang tao itong virus na ito, mawawala siya siguro. So stay safe mga kapatid.